Mga kabataan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga OFWs, at lahat ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. Good evening. Imagine niyo isang independent media founder na matagal nang nag-expose ng korupsyon, biglang inaresto ng NBI sa entrapment. Totoo kaya ito? Alleged 350 million pesos extortion daw laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero teka lang, bakit ngayon? Bakit kapag may video daw tungkol sa flood control anomalies? Kami rito, hindi tayo basta naniniwala sa surface story lang. Tonight, ilang mga minuto tayo magdadive ng malalim, facts, timeline, context, at ang mas malaking picture. Intellectual discourse ito, hindi chismis. Buckle up, mga kapatid. This might change how you see Philippine politics. Sino ba si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network? Ang ganda ng pangalan no? Peanut. Anyway, isang bold, fearless platform na hindi afraid magtanong sa mga nasa puder. Matagal na niyang tinutukoy ang mga issue na mainstream media minsan ay iniiwasan. Ngayon, inaresto siya. Pero tanungin natin, kapag may taong nagsasalita laban sa sistema, bigla siyang kriminal, classic tactic yan. Mga kababayan, sa history ng politika, maraming truth tellers ang naging target. Let's talk facts. Noong 2025, sumabog ang flood control projects scandal. Billions of pesos sa supposed flood protection. Pero hanggang ngayon, baha pa rin sa maraming lugar. Hindi lang natin nararamdaman dahil tag-init nga po, no? Ghost projects, substandard materials, at kickbacks na umaabot daw sa 56 billion pesos ang usapan. Si Romualdez, mga kaibigan, bilang former speaker, ay nalink sa mga ito. Testimonies from contractors, cash deliveries, at ombudsman probes. Tapang nga ni Remulla, no? Iniimbestigahan ang pinsang buo ng Pangulong Marcos. Bakit 350 million pesos ang hinihingi kung wala namang ebidensya? O baka ang video ni Mabanta ay mayroong totoong ebidensya na hindi kayang sagutin ng legal maneuvers lang. Timing is everything. Kapag malapit nang ilabas ang exposés, biglang entrapment. Parang pay to delete pero baliktad. Pay to suppress the truth. Saan ba nanggaling yung style na yan? Martin Romualdez, isang powerful figure mula sa isang political dynasty. Bilang speaker, malaki ang impluwensya niya sa budget, pero sa halip na sagutin ng buo ang mga tanong tungkol sa flood funds, ang focus ay sa pag-silence sa kritiko. Hindi natin sinasabing guilty siya without due process. Pero ang tanong, bakit ang bilis mag-move ng NBI sa isang side ng kwento? Pero ang plunder cases at ombudsman findings sa flood control ay parang slow walk. Elite protection ba ito? Dynastic power play? The youth and OFWs deserve better governance. Hindi yung paulit-ulit na cycle ng denial at deflection. Mga kaibigan, si Franco ay hindi perpekto, pero ang kanyang trabaho ay mahalaga sa demokrasy. Independent media ang susi laban sa fake news at state-controlled narrative. Kung extortion talaga, bakit hindi agad ni-report ng walang video threat? Bakit entrapment na may mark money? Presumption of innocence yan, mga kababayan. Pero ang mas importante, presumption of corruption kapag billions ng taong bayan ang nasayang sa baha at gutom. Franco is fighting for us. This arrest smells like political persecution. Para sa mga kabataan, paano ba ito nakakaapekto sa inyong future? Sa job opportunities, climate resilience, at clean governance. Para naman sa mga OFWs, yung pera nyo na tax, nasaan? Sa flood control o sa bulsa ng iilan? Mga kababayan, pause muna tayo. Kung natutuwa kayo sa content na ganito, i-like naman at mag-comment na rin kayo. Truth matters para malaman namin. Ngayon, while thinking about these issues,
Stay informed comfortably. Marami sa inyo ang naghahanap ng quality wireless earbuds para sa podcast at news habang nasa abroad. Check Shopee or Lazada. Star finds natin yan mga kaibigan. O kaya naman, skincare routine para sa stress ng politics. Salora has trending sets. Fitness gear din para sa healthy body while fighting for healthy politics. Power banks na never die kapag late night na nanonood. Support local sellers at the same time. Huwag tayong maging emotional lang. Maging critical thinkers tayo. Demand transparency from all sides. Huwag pahintulutan na ang katotohanan ay mabilanggo kasama si Franco. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLaan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Pag to 21,000 subscribers na po tayo, konti na lang po yan, 100,000 subscribers na. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pero bago tayo magtapos, huwag nating i-rush. Kailangan nating i-zoom out para maintindihan ng buo ang larawan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, paulit-ulit na itong pattern. Kapag may isang malakas na political clan na nahahalata sa korupsyon, ang unang ginagawa nila ay i-target ang mga boses na naglalantad. Mula sa era ni Marcos Sr., Estrada, Arroyo at hanggang ngayon, ang independent media at mga whistleblowers ang unang binabato ng kaso. Si Franco Babanta at ang PGMN ay hindi perpekto, pero sila ay bahagi ng bagong henerasyon ng digital journalism na hindi kontrolado ng malalaking network o political patrons. Kaya kapag sinabi nilang may ebidensya sila tungkol sa flood control projects, yung mga proyektong bilyon-bilyon ang halaga pero hanggang ngayon ay nalulunod pa rin ang ating mga kababayan sa baha. Dapat imbestigahan ang ebidensya, hindi ang tagaulat. Tanungin natin ang matitinding tanong. Bakit ang bilis ng NBI sa entrapment pero ang tagal ng kaso sa ombudsman tungkol sa flood funds? Sino ba talaga ang nakikinabang sa 350 million pesos kung totoo? Bakit hindi agad inihabla ng walang video? At bakit kapag si Romualdez ang involved, parang may invisible shield na nakapalibot? Mga kabataan, kayo ang future ng bayan. Huwag ninyo hayaang masanay kayo sa ganitong sistema kung saan ang dynastic power ay mas mahalaga pa kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Mga OFWs, yung pawis at sakripisyo nyo ang nagpapaandar sa ekonomiya. Dapat ang pera ng bayan ay mapunta sa totoong flood control, hindi sa bulsa ng iilan. While you are reflecting on these heavy issues, protect your own peace of mind din. Marami sa inyo ang nagtatrabaho overseas. Invest in quality wireless earbuds para malinaw ninyong marinig ang mga ganitong deep dives kahit nasa site kayo. Available yan sa Shopee at Lazada. Para sa akin, para sa skin health nyo na stress sa politics at workload. Check trending skincare set sa Salora. Para naman sa energy na hindi nauubos. Portable power banks at fitness trackers ang best sellers ngayon, 2026. At kung may mga naghahabol ng healthy lifestyle, may mga weight loss teas at supplements na legit at trending din sa Lazada. Small investments na malaking tulong sa inyong daily grind. Ang laban na ito, hindi lang para kay Franco. Ito ay para sa kalayaan nating lahat na magsalita, magtanong, at humingi ng accountability. Kung pahihintulutan nating ma-silence ang isang independent voice ngayon, bukas, sino naman ang susunod? Ikaw, ako, ang inyong pamilya. Huwag tayong manatiling tahimik. Mag-share ng video na ito. Mag-comment ng inyong critical na iniisip. Magtanong sa inyong mga local na opisyal. At higit sa lahat, suportahan ang independent content na hindi binabayaran ng politiko.
Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. In closing, Franco Mabanta is not just fighting for himself. He's fighting for the right to know the truth. Stay critical, stay informed, stay courageous. This is Lan from the #WalkWithLan channel, YouTube channel. Mabuhay ang Pilipinas na malaya at makatarungan. I-like naman, subscribe, comment. Truth prevails. Kung naniniwala kayo sa laban na ito. See you in the next episode. God bless and good night. Mabuhay ang Pilipinas.